natin ng Pascua, Holy Week, Passover. Diba? Alam nyo ba na actually may contest yung regarding the crucifixion of Yeshua. Yung iba naniniwala na hindi siya cross-shape. Yung iba naniniwala, ang mga Jews actually naniniwala sila na hindi siya cross. Pero isa siyang kahoy. No? Na pinako din. Okay? So it really doesn't matter kung cross yun or isa. Basta Yeshua was crucified. Kaya sa mga Jews, they don't say crucifixion. It's not because they don't believe in crucifixion. They call it execution. Okay? And in fact, also with Jehovah's Witness, they don't believe in crucifixion, not because they don't believe in the cross. Okay? Because they don't believe it's a cross shape. They believe that it is a wood. Because there is really no evidence that it is a cross shape. Okay? So whether that is execution or crucifixion, it happened on a Friday, before the sun set, before the Sabbath. Then we have to count 49 days. Okay? And then we will celebrate the Shavuot or the Pentecost. Okay, ang Pentecost hindi nangyari during the apostles. Hindi lang siya nangyari noong panahon ng mga alagad ni Yeshua, kundi sa Mount Sinai. So paghahandaan natin ang ating pag-aaral, papunta tayo doon sa Shavuot o Pentecost. Ang Pentecost or Shavuot ay sa June 3. Okay, so sa June 3, ang i-discuss natin ay kung ano yung nangyari sa Mount Sinai. Kasi yan yung unang pangyayari ng Pentecost, yung Shavuot. At ang mga alagad ng Panginoon Yeshua, nung nagkita sila doon sa templo, nagse-celebrate sila actually, nagdiriwang sila ng Shavuot o Pentecost. At doon bumaba ang Espiritu Santo sa mga alagad ni Yeshua. Okay. So, bago tayo pumunta doon, ano ang nangyari sa mga Israelita pagkatakas nila sa Ehipto? So, hindi pa tayo tapos. Okay. Ang paghahanda na ito ay papunta tayo doon sa Mount Sinai, doon sa Shavuot, dahil doon binigay ang ipan ni Yahweh Elohim kay Moses. So tandaan nyo, pinag-usapan pa rin natin ay ang tipan. At malalaman natin kung ang tipan ay binigay doon sa Mount Sinai, kailan naman, para saan naman sa atin yun, kailan natin matatanggap yun para sa atin din. Yun ang ating tatalakayin sa darating na Pentecost sa June 3. Ngayon yung paghahanda bago tayo pumasok sa tipan. Bago tayo, parang ang tipan kasi ay isang kasalan na yan, isang kasalan. So bago tayo makarating doon sa kasalan na ito, meron siyang paghahanda. At ito yung parte ng paghahanda doon sa kasalan na yon. So, kaya natin kakantahin yung I enter into the Holy of Holies kasi ito yung preparasyon para tayo makapasok dito sa Holy of Holies. Okay, so kantahin natin lahat. Tumayo tayo. Ay, di na tayo katayo. Kakantahin na lang. Ang napanood nyo ay yun yung pangako ni Elohim. Yan yung tipan. Whether bago or lumang tipan, yan yung pangako. Yung pangakong lugar na saan tayo dadalhin. Ngayon, bago tayo makapasok dito sa tipan na to, yun yung paghahanda na kailangan natin gawin bago bawat isa. At yun yung pag-aaralan natin ngayong araw na to.
Okay, umpisahan natin, nandito pa rin tayo sa Beshala. Yung pag-alis nila, nakatawid na sila doon sa Red Sea, sa Pulang Dagat. Nakatawid na sila. Pagkatapos tumawid, pagkaraan ng 3 araw, wala na silang baon na tubig. Tandaan nyo, merong 600,000. 600,000, ano yung marunin? 600,000 tao ang nakalalakihan. May kasamang mga asawa, anak, hayop, marami yun. Mahigit 1,000 kasama siguro silang lahat. Siguro yung buong Luneta, hindi pa kaya ng 1,000,000 yun. So marami sila. At lahat yun, imagine nyo, tumawid ng Pulang Dagat. At pagkatawid nila, pagkaraan ng 3 araw, nag-umpisa na silang magreklamo. At ito yung nirereklamo nila, nawalan na sila ng tubig. Basahin natin. At pinatnubayan ni Moses ang Israel na mapula. At sila'y lumabas sa ilang ng Shur, at sila'y lumakad na 3 araw sa ilang, at hindi nakasumpong ng tubig. At nang sila'y dumating sa Mara, ay hindi sila makainom ng tubig sa Mara, sapagkat mapait. Kaya ang pangalan tinawag ay Mara. Bakit mapait? Bakit mapait? Basahin natin ang sumunod, yung mapait na tubig, kaya ang tawag ay Mara. Ibig sabihin ng Mara, mapait. Bakit mapait ang tubig? Basahin natin. At ang bayan ay nagsimulang maggulong-gulungan laban kay Moses, at siya'y lumain sa Panginoon. At pinapagkitaan siya ng Panginoon ng isang puno ng kahoy, at inihagis niya sa tubig, at ang tubig ay lumabang. Doon inatangan niya na palatuntunan at ng tagubilin, at doon sila sinubok niya. At sinabi, kung iyong dilinggin ng buong sikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos, at iyong gagawin ang matubig sa kanyang mga mata, at iyong dilinggin ang kanyang mga utos, at iyong gaganapin ang lahat niyang mga palatuntunan, ay wala akong ilalagay na karamdaman sa iyo na gaya ng inilagay ko sa mga Egyptyo, sapagkat ako ang Panginoon na magpapagaling sa inyo. So, ano ang kailangan para maging matamis yung tubig? At anong sinabi dito bago niya ginawang matamis yung tubig? Una, mapait yung tubig. Ano yung mapait na tubig? Ano yung sa buhay natin, yung mapait na tubig na yun? Okay. At ano yung kailangan gawin muna bago maging matamis yung tubig? May sinabi dito, merong kondisyon. Ano yun, Roger? Yung titingin. Kung titingin ng buong sikap ang tinig ng Diyos. Ano ibig sabihin ng titingin? Ano ibig sabihin ng susundin? Gagawin. Tama? So, kung gagawin natin ang lahat ng kanyang mga utos, mga palatuntunan, lahat kung gagawin natin. Tama? Okay, ano sumunod? Anong ginawa niya doon sa, parang hindi ko yata nasama. Okay. Anong ginawa niya sa tubig? Anong nilagay niya? Puno ng kahoy. At sinabi niya doon, meron siyang sinabi na dapat titinggin ang mga kautusan. Ano yung mapait na tubig na to? At bakit yung puno ang nagpatamis? At bakit kailangan nating tinggin? Yung may kondisyon.
Nung naging matamis na yung tubig, ininom mo, may kondisyon pagkainom mo ng tubig, titinggin mo yung kautusan. Anong ibig sabihin nun? Anong tingin mo? Ikaw, Mel, ano ibig sabihin nun? Ano yung mapait na tubig? Ha? Iniisip mo pa. Saan nanggaling ang mga Israelita? Anong uring buhay meron sila bago sila nakaalis ng Egypto? Basahin natin sa Exodus chapter 1, sa umpisa. Basahin natin. At kanilang pinapamuhay sila na masakap sa pamamagitan ng mahirap na paglilingkod sa argamasa at sa labyo at sa lahat ng sari-saring paglilingkod sa bukid at sa lahat ng paglilingkod nila na pinaglilingkod sa kanila na may kapansinan. Ito, actually, pag binasa mo sa English, and they made their lives bitter. Yung buhay nila doon sa Egypto ay mapait. So, ano pinapakita ni Elohim dito sa kanila? Ano pagkaiba? Yung buhay mo naman doon sa Egypto, mapait din eh. Pagdating mo dito, mapait yung tubig. May pagkaiba ba yun? May pagkaiba ba yun? So, ano pinapakita dito sa larawan na ito? Ang tao ba ang siyang nagpapalaya sa sarili niya? Ang tao ba ang nagpapatamis sa sarili niyang buhay? Sa sarili mo bang kakayanan, mapapatamis mo ang buhay mo? Yun ang tanong. Tama hindi. Dito pinapakita. Ano pagkaiba ng buhay nila doon sa Egypto at saka ng tubig? Parehong mapait. Tama? So, ano kailangan sa buhay ng ng mga Israelita? Yung lugar ba na pupuntahan nila ang magpapatamis ng buhay nila? Yung makakamtan ba nila ng mga material na bagay ang magpapatamis ng buhay nila? Ano ang magpapatamis ng buhay nila? Nakikita nila doon sa mangyayari sa tubig. Kaya hinagis yung kahoy. Sino yung kahoy na yun na nagpapatamis ng buhay? Sino? Yan si ang ating Mesaya na namatay sa kahoy. So, kung siya yung namatay sa kahoy, siya yung nagdala ng kapaitan ng buhay. Sinalo niya yung pait ng buhay, kaya naging matamis yung tubig. Sa kanyang paghihirap, pagpapako sa cross, alam niyo pa pag pinako sa cross, whether nakaganyan o nakaganon, mas mahirap pa nga yung nakaganon. Dahil yung buong katawan mo, kailangan mo iangat para ka makahinga. Ang hirap nun, iaangat mo, ang control mo na lang ay nandun sa paa mo. Iaangat mo yun, lahat ng enerhiya mo para lang ka makaangat, para ka lang makahinga. Dahil pagbagsak nun, yung diaphragm mo dito, iipitin ka na naman, di ka na naman makakahinga. Actually, ang mga napapako ay namamatay, nawawalan ng hininga. Suffocation, kasi hindi sila makahinga. Kaya tapos ang hirap umakyat kasi ang kumokontrol, ang humahawak na lang sa kanila dun sa kahoy ay yung pako na nakapako dito at saka nakapako dun sa paa. Yung ganong paghihirap. Bago pa siya ipako, nakikita natin sa maraming TV, kahit basahin nyo, yung paghihirap na dinaan. Yung kapaitan ay napunta doon sa kahoy. Kaya naging matamis ang tubig. Dahil napakahalaga nito na maintindihan natin. Dahil bago tayo pumasok doon sa Mount Sinai, doon yung kasalan, doon yung treaty,
Doon yung kasulatan, doon yung tipan. Bago tayo pumasok doon, ito yung mga nangyayari sa buhay natin din. Bago tayo makapasok sa isang tipan, dapat naiintindihan natin na yung kapaitan ng buhay natin, sinalo ng kahoy na yun. At alam natin na ang kahoy na yun ay larawan ng ating Mesaya, si Yeshua. Dahil sinalo niya yung kapaitan, kaya naging matamis yung tubig. At itong tubig na to, kailangan kasama ng mga Israelita ng 40 taon, 40 years. So ito yung kanilang spiritual na tubig din para sa atin. Nadala-dala hanggang makatawid sila doon sa lupang pinangako sa kanila. Sumunod, nung naging matamis ang tubig, ano pa ang mga iba't ibang mga binigay ni Elohim sa kanila bago ang tipan. Si Elohim ay nagbigay ng mana. Basahin natin. At sila'y naglakbay mula sa Elim, at ang buong kapisanan ng mga anak ni Israel ay dumating sa ilang ng Sin, na nasa pagitan ng Elim at Sinai, na ikalabing 5 araw ng ikalawang buwan, pagkatapos na sila'y makaalis sa lupain ng Egipto. At ang buong kapulungan ng mga anak ni Israel ay nagsimulang magbulong-bulungan kay Moses at si Aaron sa ilang. At sinabi sa kanila ng mga anak ni Israel, namatay na sana kami sa pamamagitan ng kamay ng Panginoon sa lupain ng Egipto, nang kami ay nauupo sa tabi ng mga palayok ng karne, nang kami ay kumakain ng tinapay hanggang sa mabusog, sapagkat kami ay inyong dinala sa ilang na ito upang patayin ng gutom ang buong kapisanan ito. Di ba tayo ganun din? Mahilig tayong mag-reklamo. Amazing dito na makikita natin na pagkaraan na may tubig na sila, no? Ito na naman, meron na namang ibang reklamo. Anong reklamo nila? Pagkain. Alam mo, ano ang pinakamahirap anuhin ng tao? Ito yun, pagkain. Pagkain. Kaya tingnan nyo sa TV, puro ano, ang commercial, advertisement, puro ano, pagkain. Shampoo. Beauty products. Beauty products. Pero ang pagkain, alam mo ba na ang tao pag hindi na nakakakain, ha? Wawala, ha? Mainit ang ulo, tama yun. Kaya si Wilson Go, huwag niyo pagugutumin yan. Malalaman niyo pag mainit ang ulo, nakaganyan na yan, gutom yan. Ang ano talaga sa tao, pinakamahirap i-resist ay ang pagkain. Dahil pag walang pagkain, magwawala talaga ang tao. Kaya pumatay ng tao ang tao pagka gutom. Napanood nyo ba yung Life of Pi? Ha? Ganun yun. Totoo yun. Tama hindi. Pinag-aralan nila yung psychology ng tao. Kahit na yung tigre, kaya niya patayin dahil gutom siya. Mas matapang pa tayo sa hayop. Tayo yung kaya pumatay. Kaya natin magdala ng baril. Kaya yung pagkain ang pinakamahirap i-resist na temptation. Aside from ibang bagay.
Pero sa pagkain, lahat tayo babagsak sa pagkain. Kaya makikita natin dito, ito yung reklamo kaagad, yung pagkain. No? Dito natin makikita yung weaknesses ng tao. Tayo yun. Kaya dito tayo nakikita natin, yun ang una nilang hinihingi. Pero nakikita natin, katulad kanina, yung tubig, yan yung unang hinihingi ng mga tao. Yung mapait, naging matamis. At nakikita natin yung matamis na tubig ay kung tayo ay nananalig na si Yeshua. Hindi lang nananalig, talagang naiintindihan natin yung dinaanan niya para lang tayo bigyan ng buhay. Yan yung tinatawag na spiritual na tubig na kailangan natin laging kasama. Dahil si Yeshua, siya ang tubig natin. Pangalawa, itong pagkain. Anong mahalagang nakikita natin ditong pagkain? Yung physical na pagkain na lagi natin lang naiisip o may ibang uri pagkain na pinapakita dito? Anong sumunod? Basahin natin. Nang magkagayon, sinabi ng Panginoon kay Moses, narito, kayo'y aking pauulanan ng pagkain mula sa langit at lalabasin at pupulutin ng bayan araw-araw ang pangagis sa bawat araw upang aking masubok sila kung sila'y lalakad sa ayon sa aking kautusan o hindi. At mangyari sa ika-anim na araw na sila'y maghahanda ng kanilang dala na ibayo ng kanilang pinupulot sa araw-araw. Una, yung tubig, pag ininom natin, meron nakarugtong doon na dinggin ang aking kautusan. Madalas gusto lang natin inumin pero ayaw natin dinggin. Ayaw natin gawin yung responsibilidad natin. Ibig sabihin, kung gusto natin ng biyaya, makatikim ng matamis na tubig, meron tayong responsibilidad pagkatapos natin inumin. Well, hindi pwedeng inom ka ng inom, pero hindi mo dinidinggin, hindi mo ginagawa yung kautusan. Sinabi dito, huwag mangangalunya. Inom ka ng inom ng tubig, sasabihin mo, naniniwala ako na si Yeshua ay aking tagapagligtas, pero ako'y nangangalunya, parang hindi yata nagmamature. So, ibig sabihin, pag uminom tayo, dapat may parte tayo, role, responsibilidad natin yun. Nakikita natin yun. Hanggat umabot tayo sa tipan, meron tayong responsibilidad. At dito nakita rin natin na nung binigay ni Elohim ang pagkain din, sinabi niya ulit na, ano sinabi niya dito? Upang aking masubok sila kung sila'y lalakad ng ayon sa aking kautusan o hindi. Ibig sabihin, si Yahweh una nagbibigay na, binibigay niya na sa atin lahat na kailangan natin. Ang ating responsibilidad ay tingin, lumakad, at gawin. At isang mahalagang bagay dito, yung pagkain. Ano sinabi dito? Kailangan ba tayo mag-hoarding? Kumain ng marami. Ano sinabi dito? Araw-araw. Ano ibig sabihin ng araw-araw? Ano ibig sabihin ng araw-araw? Men. Araw-araw, yun lang ang ating katulad nung hindi natin nakuha yung malaking project. May mensahe ang Panginoon sa atin. Minsan masakit, hindi natin natanggap. Malaki. Di ba? May mensahe ang Panginoon.
Hindi mo rin kaya kung malaki rin ang ibigay ko sa iyo. Kaya binibigay niya sa atin, maliliit na project. Para araw-araw natin ginagawa. Araw-araw natin inaasikaso. Araw-araw natin pinaghahanda. Araw-araw, yun ang ibig sabihin. Day by day. So, anong mensahe sa atin kung ang gusto ni Yahweh Elohim ay pulutin natin araw-araw? Ano ibig sabihin dito? Dapat araw-araw tayo pumupulot. Dahil kung hindi tayo araw-araw pumupulot, wala tayo pupulutin. Kaya ano ibig sabihin niya? Pwede ba tayo maging idle? Walang ginagawa? Sinabi niya dito, araw-araw. Araw-araw tayo magpupulot. Araw-araw tayo maghahanap ng tatrabahuin. Tama, Joel? Tama, hindi? Naintindihan ba natin yun? Yung araw-araw na yun? Day by day. Basahin natin sumunod. At sinabi ni Moses at ni Aaron sa lahat ng mga anak ni Israel sa kinamakunan ay inyong malalaman na ang Panginoon ay siyang naglawas sa inyo sa lupain ng Ehipto. At sa kinaumagahan ay inyong nga makikita ang kaluwalhatian ng Panginoon sapagkat kanyang naririnig ang inyong mga pagpasala laban sa Panginoon. At ano kami sa inyo kami inuupasala? Inuupasala. Grumble. Ano yun sa English Tagalog? Yung masimple. Mahirap naman yung pagpasala. Inuupasala. Yung reklamo, yung walang tigil na Salita. dakdak. Dakdak. Walang tigil nakakadakdak. No? Yung bulong-bulungan. Yung reklamo, walang tigil na reklamo. Okay? So, ang sumunod nun, basahin natin. At nangyari sa kinahaponan na ang mga pugo ay nagsiahon at tinakpan ang kampamento at sa kinaumagahan ay nalalatag sa palibot ng kampamento ang hamog. At nang paitaas niya ang hamog na nalalatag na, narito sa balat ng ilat ay munting bagay na mapilog at munti na gaya ng namuong hamog sa ibabaw ng lupa. At nang makita ng mga anak ni Israel ay nasusungan ano ito? Sapagkat hindi nila nalalaman kung ano yaon. At sinabi ni Moses sa kanila, ito ang pagkain na ibibigay ng Panginoon sa inyo upang kanin. So ano yung binigay ni Elohim? Nagbigay siya ng pugo. 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 At ano pang binigay? Yung munting bagay na mapilog at munti na gaya na namuong hamog sa ibabaw ng lupa. Yan yung mana. Yan yung mana. Bakit kailangan araw-araw pupulutin yung mana? Ha? Alam mo, madalas hindi natin naiintindihan anong ibig sabihin ng trabaho. Ano ang ibig sabihin ng work. Work it and take care of it. Dito, nakikita natin na yung work, yung trabaho, araw-araw. Dahil araw-araw natin pupulutin yung kakainin natin. Araw-araw. Madalas, ano ginagawa natin? Gusto natin mag-hoarding, no? Gusto natin, ha? Panic. Panic buying.
Gusto din natin, konting pulot, ibenta natin, malaki ang kapalit. Yun din ang gusto natin. No? So, nakikita natin dito, ibig sabihin din, alam ni Elohim kung ano yung sapat sa atin bawat isa. Kaya hindi natin pwede sabihin, bakit siya marami, ako kukonti? Dahil may kanya-kanyang responsibilidad or dahilan kung bakit iba-iba yung binibigay ni Elohim sa atin. Nawala yun. Okay, alam natin una, araw-araw. Araw-araw natin pupulutin. At dito nakita natin umaga, pinupulot yun. Umaga pa lang, nag-uumpisa na siya. Nag-uumpisa, dapat mag-umpisa na ng umaga. Basahin natin sumunod. At sinabi, tama ba? Sumunod? Ha? Ito ang Okay. Ito ang bagay na inutos ng Panginoon, pumulot ang bawat tao ayon sa kanyang kahit. Isang omer sa bawat ulo ayon sa bilang ng inyong mga tao. Ang kukunin ng bawat tao para sa mga nasa kanyang tona. At gayon ginawa ng mga anak ni Israel, at may namulot ng marami at may kaunti. At ang ibahin sa omer, ang namulot ng marami ay walang higit, at ang namulot ng kaunti ay hindi nagkulang. Bawat tao ay pumulot ng ayon sa kaniyang kahit. Naintindihan pa natin ito? Ha? Bakit yung iba daming kinuha, yung iba kakaunti ang kinuha? Ano, Banji? Bakit? Ha? Kasi, yung iba kumukuha ng marami, akala niya nakakarami siya. Nakakalamang siya. Alam natin na yung iba, pag nag-ano ng kanilang hanap buhay, kailangan sipsipin lahat, sisipsipin lahat para kanya lahat ang kita. Pero hindi nyo alam na balanse ang mundo. Anong kapalit naman dun sa marami mong silipsip na kayamanan? Anong kapalit? Yung iba, kukonte kasi tamad. Maghanap buhay. Kaya kukonte. Tama? So, ano ang makikita nyo rin sa buhay nila? Balanse lahat ang buhay. At nakikita nyo yung mga maraming naiipon, pagdating sa bago sila malagay sa libingan, ano lagi sila sabi? Sana may oras pa ako para maayos ko ang aking pamilya. Lahat ng bagay may kapalit. Lahat ng bagay balanse. Okay. So, dito nakikita natin kung ano yung karapat-dapat na ibibigay ni Elohim sa bawat isa. Walang sosobra, walang kukulang. Ayon sa kanyang layunin. Ayon sa kanyang purpose. Sana tayo. Anong next? Dito na ba? Okay. At sinabi ni Moses sa kanila, huwag magtira niyaon ang sino man na hanggang sa umaga. Gayon may hindi sila nakikibili kay Moses, kundi ang iba sa kanila ay nagtira niyaon hanggang sa umaga. At inuot at bumako at nagdinig sa kanila si Moses.
at sila'y namumulot tuwing umaga, bawat tao ayon sa kanyang kain. At pagka ang araw ay umiinit na, ay natutunaw. So, ito yung sinasabi ko na intindihan natin lahat. Katulad nito, may kumuha ng sobra-sobra, ano nangyari? Inuudlak din siya at umako. Okay. Sunod. Dito natin makikita na sinabi rin ni Yeshua sa kanyang mga alagad. Basahin natin. Sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, hindi si Moses ang nagbigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit, kundi ang aking Ama ang nagbigay sa inyo ng tunay na tinapay na galing sa langit. Sapagkat ang tinapay ng Diyos ay yaong bumababa mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanglibutan. At sinabi rin ni Yeshua, basahin natin sa 35, sa kanila'y sinabi ni Jesus, ako ang tinapay ng kabuhayan, ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom, at ang sumasampalataya sa akin kailanman hindi mauuhaw. Amen. Tandaan nyo, ulitin ko, itong mga bagay-bagay na ito na pinag-uusapan natin ngayon, ito yung mga paghahanda o yung mga pangyayaring nangyari bago tayo pumasok sa tipan. At tandaan natin na ang tipan ay sa June 3, yung Shavuot o yung Pentecost. Yan yung panahon na binigay ni Elohim yung 10 kautusan sa mga Israelita. At narinig ng mga Israelita ang boses, ang tinig mismo ni Elohim. Yan ay sa June 3 natin gaganapin. Bago tayo pumasok doon sa tipan na yon, ito yung mga paghahanda. Pinapakita ni Elohim bago siya pumasok sa tipan yung kanyang pagmamahal. Binigay niya yung tubig, ginawa niya matamis. Ang sabi lang din niya, tingin mo ako, lahat ng mga kautusan. Binigyan niya tayo ng pagkain. Ang sabi niya, susubukan ko nga kung talagang sumusunod ang mga tao sa aking kautusan. At kung lumalakad ba sila, ayon din sa aking kautusan. At sinabi rin niya na ang pagpupulot ay dapat araw-araw. Okay. Next. Talon na lang natin. Okay, next. Slide number 13. Mahalaga makita natin na sinabi niyang araw-araw ang pagpupulot. Pero may karugtong yun. Tandaan natin, ito ay bago nangyari doon sa Pentecost, sa Mount Sinai. Basahin natin. At nangyari, basahin natin. Sandali. Saan na ba kayo? 27. O, basahin natin ulit ha. At nangyari sa itong araw, sandali. Diba? Oh, 22. Asan yung 22? 22. Okay, kaya pala hindi tayo nasasabay. Okay, ulitin natin. At nangyari na ika-anim na araw ay pumulot sila ng pagkain na itayo ang langit. 2 omer sa bawat isa. Ang lahat ng puno sa kapisanan ay nakaroon at nagsaysay kay Moses. At kanyang sinabi sa kanila, ito ang sinalita ng Panginoon, bukas ay takdang kapahingahan, banal na sabat sa Panginoon, ihawin ninyo
ninyo ang inyong ihihawin at lutuin ninyo ang inyong lulutuin at lahat ng lalabis na itago ninyo sa ganang inyo na inyong itira hanggang sa kinabukasan at sa kanilang paglago hanggang sa kinaumagahan gaya ng inuutos ni Moses. At hindi umaho ni nagkaroon ng anumang puon at sinabi ni Moses, kahanin ninyo yaon ngayon sapagkat ngayon Sabat na ipinaninilig sa Panginoon. Ngayon hindi kayo makakasumbong sa bahay. 6 na araw ninyong pupulutin, datapwat sa ikapitong araw ay Sabat, hindi magkakaroon. Naintindihan nyo ba ito? Ano una niya sinabi? Araw-araw tayo ay mamulot. Ibig sabihin, araw-araw tayo dapat maghanap buhay. Para araw-araw meron tayong kakainin. Pero sinabi niya dito, kailangan itong araw na to, kaninang umaga, ilan ang kukunin natin? Doble. Para bukas, Sabat, meron tayong kakainin. Pero di ba, pag kumuha ka ng sobra doon sa mana, pag hindi Sabat, ano mangyayari kinabukasan doon sa kinuha mo? Mapupulok, inuukod. Pero ngayon, pag kumuha ka ng doble sa araw ng Sabat, ano? Hindi siya napupulok. Kakainin mo. At sinabi pa dito, dahil ano, bukas ay takdang kapahingahan, ano pa? Banal na Sabat sa Panginoon. Sabi pa niya, ihawin mo, ihanda mo lahat ng iyong kakainin para sa Sabat. At ano pang sabi niya dito? 6 na araw inyong pupulutin, sa ikapitong araw ay Sabat, hindi magkakaroon. So, ano ibig sabihin yan? Una, pag ikaw ay namulot sa Sabat, wala kang pupulutin. Wala. So, madalas, hindi natin nakikita na gusto natin, meron pa rin tayong kikitain sa Sabado. Akala natin, may dagdag kita tayo dito. Lalo na tayo dito, alam natin pag Saturday, day off na tayo, no? Meron siguro sa inyo dito nagsa-sideline. No? Ano nangyayari? Kala mo may dagdag kita, no? Tapos sa linggo, maglalaba. No? Pagdating sa Lunes, pagod. So yung efficiency mo, productivity mo, hihina. Tapos sasabihin mo, reklamo ka, sweldo ko dito mataas. Pero pagdating ng office, laging pagod. Akala lang natin, nakakarami tayo. Akala lang natin. Pero, niloloko lang din natin sarili natin. Ano pang sinabi dito? Sabi dito, ito ay banal na Sabat sa Panginoon. Ano ibig sabihin ng banal? Holy. Holy. Ano ibig sabihin ng holy? Set apart. Naiiba siyang araw. So, ito yung araw na espesyal sa ating Panginoon. Pagkatapos tayo busy. Kumbaga birthday niya, pero busy tayo eh. Wala tayong oras. So, katulad ng mga sinasabi natin, dapat mag-pray tayo sa kanila kasi sila yung mga santo. Dahil sila lang yung may karapatan, makausap ang ating Panginoon. Sila
sila ba ang banal? Ano ba sinabi dito ang banal? Sabado. Ano pa ibang bagay sa panahon ngayon ang banal? Sabat na lang. Dahil walang templo. Wala yung templo ng Jerusalem. Dahil yun lang ang templo na in-acknowledge ng ating Panginoon. Doon lang siya nag-agree na maging kanyang dwelling place, yung templo sa Jerusalem. At alam natin wala ito ngayon. Saan pa? Ano pa ang bagay na pwede maging banal? Yung paspasan mo ng tubig, banal na yun. Saan? Nakasulat sa Biblia na banal. Banal na lugar. Banal na bagay. Meron pa ba? Dapat nakasulat yan sa Biblia para masasabi natin na yun ang totoo. Pero wala na. Ang banal na lang natitira ay ang Sabat. Siya ay banal na araw na nilagay sa panahon. Dahil sa bagay, wala nang banal. Sa mga bagay-bagay, wala nang banal. Ang tao, hindi maaaring maging banal. Hanggang tayo ay nagiging banal lamang kung tayo ay sumusunod. Dahil ang kanyang kautusan ang nagpapabanal sa atin. Hindi tayo gumagawa para maging banal. Yung pagsunod natin, yun yung ginagawa tayong banal. Hindi yung ginagawa natin. At dito sinasabi, yung Sabat ay banal. So sa araw na banal, anong dapat natin ginagawa? At lagi natin sinasabi, hindi kasi lumang kautusan na to eh. Bago na ngayon. Malalaman nyo pagdating sa June 3 kung meron na ba talagang bagong tipan. At kung walang bagong tipan, wala kayong choice. Ito na yun. Ang challenge ko sa inyo, hanapin nyo kung meron talagang bagong tipan. Dahil kung walang bagong tipan, ano ibig sabihin? Ano ibig sabihin kung walang bagong tipan? Ano ibig sabihin? Nasa ang panahon tayo? Nasa bago sa luma? Nasa luma. Hanapin nyo sa Biblia kung merong bagong tipan. At kung nandun na ba tayo sa bagong tipan o kung nangyari na ba yung bagong tipan ngayon. At kung wala, kasi lahat ng bagay, wag lang tayo nakikinig. Dapat binavalidate din natin mismo. Yun ang tanong ko sa inyo, hanapin nyo. At pag may nakita kayo, pakita nyo sa akin. Sabihin nyo, ma'am, ito o bagong tipan. Dahil kung walang bagong tipan, walang nangyaring bagong tipan, saan tayo? Saan? So, kung walang bagong tipan, ibig sabihin tayo ay nasa lumang tipan pa. Kung tayo ay nasa lumang tipan, ito yung lumang tipan na ang banal na araw ay Sabat. Ang sabi dito, huwag tayo mamumuno. Ito ang araw dahil wala rin tayo mapupulot. Dahil kung meron tayo napulot, sideline, akala lang natin yon. Kumikita tayo ng dagdag. Pero, pag-aralan nyo mabuti, totoo bang dumadagdag ang kita mo? Sumunod, basahin natin. At nangyari sa ikapitong araw na lumabas ang iba sa bayan upang mamulot at walang nasuntungan. At sinabi ng Panginoon kay Moses, hanggang kailan tatanggihan ninyong ganapin ang aking mga utos at aking mga kautusan. Tingnan ninyo, sapagkat binigay ng Panginoon sa inyo ang Sabat, kung kaya kanyang binigay sa inyo sa ika-6 na araw ang pagkain ng sa 2 araw. Matira ang bawat tao sa kanyang kinaroroonan. Huwag umalis ang sino man sa kanyang kinaroroonan sa ikapitong araw. Kaya ang bayan ay nagtuminga sa ikapitong araw. Amazing. Ang sabi dito,
Makulit kasi tayo eh, no? Hanggang kailan tayo tatanggi? Hanggang kailan natin sasabihin na luma na yan, hindi na natin kailangan sundin? Hanggang kailan natin i-brainwash pa natin, pag-iisipan natin na hindi na kailangan yan, hindi na totoo yan, nakaraan na yan, makaluma na yan, hanggang kailan? Hanggang kailan natin tatanggihan, hanggang kailan tayo magpupulag-pulagan, hanggang kailan tayo magbibingi-bingihan na hindi totoo.